Welcome back sa aking channel, ang Nature's Best PH. Ang bidyong ito na matutunghayan ninyo ay ang part 3 ng ating nakaraang episode, ang 10 prutas sa Pilipinas na paborito ng mga bata noon. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. I-on ang notification bell para laging updated ka. Tara, balikan natin ang mga prutas na naging bahagi ng ating masasayang alaala ng ating kabataan. Unahin natin ang tagbak. Ang tagbak ay isang halamang nabibilang sa pamilya ng luya at isang endemic na halaman sa Pilipinas. Tinuturing na ligaw na halaman ito na madalas makita sa gilid ng ilog, sapa o sa kagubatan. Ang halaman tagbak ay may malalapad at patulis na dahon. Ang bunga nito ay hugis bilog o oblong at may maraming buto sa loob gaya ng bayabas. Ang pagiging kulay itim ng mga buto nito ay siyang palatandaan na hinog na ang bunga nito. May matamis na lasa at kilala ng mga batang Pilipino noon. Sa ngayon ay iilan na lamang ang nakakaalam sa prutas at napakabihira na lamang nitong mapansin. Sumunod ay ang tinutino o Cape gooseberry kung tawagin sa salitang English. Madalas tumubo ang mga ito sa tuyong palayan o bakanteng lote. Ang bunga ng halamang ito ay nakabalot sa balat na animoy lampara, ang itsura, na nagsisilbing proteksyon sa bunga. Kung sa ibang bansa ay napakamahal ng prutas na ito dahil sa taglay nitong health benefits na maaring makuha kapag kinain, sa Pilipinas naman ay madalas itong binabaliwala dahil tinuturing na ligaw na halaman o damo lamang ito na may napakaliit na bunga. Gayunpaman, may mga iilan pa rin na hindi nakakalimot sa prutas na ito na naging bahagi ng kanilang kabataan noon. Sumunod ay ang kamatsili. Tinatawag din itong Madras thorn at Manila tamarind. Gayunpaman, hindi ito kauri ng sampalok. Tinawag lang itong tamarind dahil sa pagkakahalintulad nito sa bunga ng sampalok. Hindi din ito native sa Pilipinas. Sa katunayan, ang kamatsili ay nagmula pa sa bansang Mexico na dinala sa Pilipinas sa pamamagitan ng galleon trade. Itinanim at pinarami ng mga Pilipino hanggang sa mabansagan itong Manila tamarind. Mukha lang itong simpleng baluktot na bunga, pero may kakaibang sarap ang kamatsili. Sa loob nito ay may mapuputing laman na matamis na may konting asim, parang natural na candy na nakatago sa matigas na balat. Hindi ito yung prutas na bibilhin mo sa mall. Madalas, nakukuha lang ito sa bakuran, binabasag gamit ang kamay at kinakain habang nagkukwentuhan sa ilalim ng lilim. Simple, pero may dalang nostalgia. Sa bawat bukas ng bunga, hindi lang lasa ang nakukuha mo, kundi alaala ng probinsya, init ng araw, at yung sarap ng mga bagay na hindi na kailangang gawing komplikado. Ito naman ay ang prutas na chiko. Mukhang simpleng prutas lang ito, pero may kakaibang tamis ang chiko. Sa unang kagat, mararamdaman mo agad ang malakaramel nitong lasa na parang asukal na may halong prutas. Hindi ito mukhang masarap na prutas kung titingnan, pero sa loob, malambot, makatas at puno ng natural na tamis. Kailangan lang tiyakin na hinog na, dahil kapag hilaw, medyo matigas at mapakla. Hindi man ito kasing sikat ng ibang prutas, ang chiko ay isang tahimik na paborito ng iilan, yung tipong hindi mo hinahanap, pero kapag natikman mo ulit, mapapangiti ka na lang. Ito naman ay ang malatungaw. May scientific name ito na Melastoma malabatricum. Sa ilang lugar ay ginagamit ang ilang parte ng halamang ito sa tradisyonal na panggagamot. Makikita ito sa paanan ng bundok at madali itong makilala sa pamamagitan ng napakaganda nitong bulaklak na kulay lila. Ang bunga ng malatungaw
Kapag hinog ay parang buto na sumasabog na nagiging dahilan kung bakit wala itong maayos na hugis. May matamis itong lasa at minsan ay mapait. Nag-iiwan ito ng mantsa sa dila kapag kinakain. Hindi ito pangkaraniwang prutas, pero minsan itong naging bahagi ng ating kabataan noon kapag tayo ay pumupunta sa gubat o bundok. Ito naman ang kurumbot o bush passion fruit. Kapamilya ng passion fruit, subalit maliit lang ito. Tinatawag din itong Santo Papa dahil sa pagkakahawig nito sa bishop hat na ginagamit ng Santo Papa. Maliit man at hindi masyadong napapansin, pero may kakaibang linamnam ang kurumbot. Pag hinati mo, makikita ang maliliit na buto na napapalibutan ng makatas na laman na may asim at may banayad na tamis. Isa itong uri ng ligaw na prutas na hindi masyadong napapansin dahil sa napakaliit nitong bunga. At isa pa, maaring isa ito sa mga prutas na kinahiligan mo noon. Hindi man sikat, pero may lasa na tatatak kapag natikman mo. Sumunod ay ang langka. Isa ang langka sa pinakakaraniwang prutas sa Pilipinas na hindi pwedeng mawala sa ating listahan. Bukod sa masarap na prutas ang langka, masarap din itong gawing ginataang gulay. Ang langka kapag hinog ay napakabango at ang sinumang makaamoy nito ay talaga namang matatakam. Ginagamit din itong sahog sa bilo-bilo, turon at halo-halo. Sumunod ay ang marang, isang prutas na kapamilya ng langka. Mukha pa lang, alam mo na agad ang kaibahan ng marang sa langka. Ang marang ay may pino at mabalahibong balat, pero kapag binuksan mo, lalabas ang mapuputi at malalambot na laman na sobrang bango. Sa unang tikim, matamis, creamy, at halos parang pinaghalo ang langka at durian, pero mas banayad at mas madaling kainin. Hindi man ito pangkaraniwan sa lahat ng lugar sa Pilipinas, sagana naman ito sa Mindanao. At kung may langka at marang, mayroon din durian. Bagamat may pagkakahalintulad ang durian sa dalawang prutas na ito, ang durian ay ibang uri. Amoy pa lang nito ay malalaman mo na agad ang kaibahan ng prutas na ito. Sa loob ng matinik nitong balat, may laman na sobrang creamy, matamis, at halos parang custard ang texture. Sa unang tikim, matapang ang amoy. Pero habang tumatagal, doon mo malalasahan ang sarap nito. Gayunpaman, maaring hindi mo ito magustuhan, lalo na kapag hindi ka sanay sa prutas. Pero para sa mga taga Mindanao, lalo na sa probinsya ng Davao, espesyal ang prutas na ito. Nangangahulugan lamang na di dapat husgahan ang prutas batay sa panlabas na anyo, maging sa amoy nito. Dahil ang prutas na ito na matinik, mabaho, ay masarap pala at marami pang benepisyo. At ang panghuling prutas natin ay ang kalumpit. Kung ikaw ay taga Batangas, pamilyar ka sa prutas na ito dahil binansagan itong Batangas cherry. Madalas itong napagkakamalang aratiles at Indian jujube dahil sa pagkakahawig nito. Pero ang kalumpit ay iba sa mga prutas na nabanggit. Native ito sa bansang Pilipinas at karatig na bansa. May hugis oblong at dark violet na bunga kapag nahinog. Gaya ng duhat, nagmamantsa din ito. May maasim at matamis itong lasa na pwedeng kainin ng sariwa. Maari din itong gawing jam, jelly, ice candy at wine. At yan ang ilan sa mga prutas na puno ng kwento at masasayang karanasan ng bawat batang Pilipino noon. Di lang ito basta prutas, kundi bahagi din ng ating kabataan noon. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.